TLPH versus Entity 7 Draft Analysis. Disclaimer, ito ay personal na analysis at opinion lamang based sa napanood kong laban. Sa Game 1 para sa akin, parang hindi natin nakita ang tunay na lakas ng Team Liquid PH. Pakiramdam ko, masyado silang nagtiwala sa draft na hindi akma sa comfort picks ng kanilang players. Ang unang napansin ko ay ang paglalagay kay Teddy sa Pakito. Hindi naman masamang hero ang Pakito, pero para sa akin, mas malaking banta sana kung si Teddy ang gumamit ng Claude. Kilala si Teddy sa pagiging mahusay sa marksman, lalo na kapag binibigyan siya ng pagkakataong mag-free hit sa likod. Kapag Claude ang gamit niya, mas malaki ang posibilidad na magdala siya ng sustained damage sa mga teamfight. Samantala, si Sanford ay pinagamit ng Uranus. Totoo, marunong siyang gumamit ng Uranus. Pero para sa akin, mas nakakatakot si Sanford kapag nasa mga hero siyang kayang sumugod at mag-initiate ng laban gaya ng Pakito Terisla o iba pang aggressive EXP heroes. Kapag ganoon ang hero niya, napipilitan ng kalaban na umatras o mag-ingat. Sa Uranus, parang nabawasan ang pressure na karaniwan niyang naibibigay. Isa pang napansin ko ay ang Eudora pick ni Sanji. Sa papel, maganda ang burst damage ni Eudora, pero kung hindi naman ito na-execute ng maayos, nawawala ang halaga ng pick. Dito pumapasok ang tanong, mas mahalaga ba ang meta pick o ang hero mastery? Para sa akin, kung hindi talaga komportable ang team sa isang hero, mas mabuting iba na lang ito kaysa pilitin gamitin. Pagdating sa bandang 17 minutes ng Game 1, nagkaroon ng malaking team fight sa gitna. Doon ko napansin na hirap makapagbigay ng damage si Teddy. Hindi siya nakahanap ng tamang pwesto para makapag-free hit. Sa tingin ko, kung marksman gaya ng Claude ang hawak niya, mas malaki ang maitutulong niya sa laban. Siyempre, hindi garantiya na mananalo sila, pero posibleng mas mataas ang damage output ng team. Ngayon naman, Game 2. Isa sa mga hindi ko maintindihan ay ang pagban ng Team Liquid PH sa Esmeralda. Para sa akin, mas gusto kong makita na naban ang Eudora kung iyon ang hero na naging malaking problema noong unang laro. Sa draft, mas gusto ko sanang makita si Sanford gamit ang Esmeralda. Bukod sa comfort niya sa mga sustained EXP heroes, magandang pangkontra rin ito sa Uranus. Para naman kay Sanji, sa tingin ko ay mas malaki sana ang magiging impact kung Valentina ang napunta sa kanya. Mas flexible ito at mas maraming pwedeng gawin sa teamfight. Isa pa, para sa akin, hindi na rin sana kailangang iban ang carry. Kung handa ang draft ng Team Liquid PH, maaari silang pumili ng mga hero na kayang sumabay o kumontra rito. Halimbawa, ang Belleric ay isa sa mga kilalang sagot laban sa mabilis na basic attack heroes gaya ni Carry, habang maaari ring bumuo ng composition na hindi umaasa sa isang frontliner lang. Sa kabuuan, hindi ko sinasabing mali ang coaching staff ng Team Liquid PH. Sila ang may access sa scrims, practice, at impormasyon na hindi natin nakikita bilang viewers. Pero bilang fan, pakiramdam ko ay mas naging epektibo sana ang draft kung mas binigyang halaga ang comfort picks ng kanilang players. Minsan kasi hindi sapat na maganda ang meta picks. Sa pinakamalalaking torneo tulad ng MSC, ang panalo ay nakasalalay. Hindi lang sa lakas ng hero, kundi sa kung gaano kahusay itong gamitin ng player. Ano sa tingin ninyo? Mas maganda bang unahin ang meta? O mas mahalaga pa rin ang comfort picks at hero mastery? Ibahagi ang inyong opinion sa comments. At pag-usapan natin ng maayos ang naging draft ng Team Liquid PH laban sa Entity 7. The rest of Entity 7 pushes in a big blazing duet on Sanji. The Lord connects onto the base. Teddy, 1v1 against Doom, and he gets the shutdown, the go away. Teddy is popping off right now, but isn't enough to save the day as the rest of Entity 7 closes in. A tempest of blades to seal the deal, and Entity 7 comes